Escudero. O, pakinggan natin. Ang paglalaglag. Ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito. I am willing to take full responsibility. Me. Just me. O, anong masama doon? Ganun naman talaga pag presidente. You will take full responsibility. Just me. Oh. Kaya nga, ang sinasabi kasi dito ni PRRD, Cheese Escudero, sir, I am taking full responsibility of yung nitong mga nagawa nitong mga pulis ko. Oh. Kung meron kayong ikakaso sa kanila, wag na sila. Ako na lang. Ako na lang ang kasuhan nyo. Kasi ako yan. Akin yan. So hindi nila deserve na makasuhan. Kasi nga, pag ginasuhan mo pulis, pinaniwanag niya, di ba? Yung lamesa niyan, hindi na magkakaulam yan. Dahil the moment na makasuhan sila, wala na silang sweldo. So, ako na lang. Ako. O, ano masama dun? Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Yun na nga, tangina. Wala nga siyang kaso, kaya nga ang sinasabi niya, ako na ang kasuhan nyo. Ako na, ako. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso. Ayun na nga. Anong di mo maintindihan doon? Tagalog naman yun. Ako na ang kasuhan nyo. Yun na nga sinasabi niya. Kasuhan nyo na kasi. Kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Ay, tanga sila. Ikaw ba? Sabihin ko, Cheese Escudero, kumain ka ng tae. Kakain ka? So, kasalanan ni Duterte na tanga? Yung mga pulis niya, ano yun? Iisa-isahin niya yung libo-libong pulis na yun? Yung daan-libong pulis, iisa-isahin niya? Nagbigay ako ng statement. Yang mga kriminal na yan, pag nanlaban, patayin nyo. Huwag kayong pumayag na kayo ang mamamatay. Di baling sila, wag lang kayo. Pagka nakita nyo, bumunot, at nag-alangan ng buhay nyo, unahan nyo na. Patayin nyo. Okay, so nabigay ko na ngayon yung statement na yun sa aking, sa pag-usap ko sa pulis. Ano gusto mo gawin ko, Cheese Escudero? Mag-IQ test ako pagtapos. Mag-quiz tayo. Merong tao, may hawak na drugs, anong gagawin mo? O lahat ng sasagot na papatayin ko, tatanggalin mo sa pwesto, ganon? Tangin na naman yan. Halimbawa, ako teacher. Meron akong 100 estudyante. Ayan, pwede yan. Magtuturo ako. May mga makakakuha naman ng mga ituturo ko. Tapos, yung mga makakakuha ng ituturo ko, mag-move forward, yung mga hindi makakakuha ng tuturo ko, magre-repeat. So, malalaman mo lang yun na hindi nila nakuha yung inutos mo, yung itinuro mo, in a form of examination. So, kung ako si PRD, ito yung speech ko, yung pulis, ano yun, iisa-isahin natin pag i-examine natin sila bago umuwi. O, lahat ng pulis sa Pilipinas, mag-exam tayo tungkol doon sa pagkakaintindi ninyo sa sinabi ni Duterte. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Duterte? A. Papatayin ko ang lahat ng mga adik. B. Papatayin ko yung adik na tumakbo. C. Pag bumunot ng baril, haantayin kong pumutok bago ko patayin. D. Magpapaganon ka ba, Cheese? I assume, police ka na, gumraduate ka na sa academy, nag-training ka na, I will assume
na alam mo na yung trabaho mo bilang pulis. Wala na tayong time para mag-assessment pa tayo. Tang-ina naman yan. Ano sinasabi mong parang pikit ang mata, piring na sumunod? Tanga sila kung sumunod sila at mali ang pagkakaintindi nila. Ako teacher mo, first year college to. Ang ituturo ko yung curriculum ng pang first year college. Tama? O ng pang first year high school. High school na lang. Ang ituturo kong curriculum yung pang first year high school. So kapag tinuro ko to, itong leksyon na to at hindi mo alam, tatanungin kita. Nag-grade 6 ka ba? Because I will assume na itong section na to, na-take up na yung curriculum ng grade 6. Kaya nga sila nag-move up na to first year high school. Ganon din yung mga police. I will assume, being the President of the Philippines, I will assume that these policemen underwent same training, same academics, lahat-lahat pare-parehas. Paano ko ngayon malalaman? Is it my job para anuhin pa kung tanga yung mga yan? Wala na akong time dun. 6 na taon lang mayroong presidente. Ano yun? Kada utos ng presidente, mag-assessment tayo kung anong pagkakaintindi nyo. Anak ng tinapay naman, Prinsipyo ng pinag-uusapan dyan. Sentido comon. Kung ano sa tingin mo yung tama, tinutusan kang patayin mo. Pahayag ka? Trabaho mo ba yun? Kalinaw-linaw ng trabaho mo to serve and protect. Hindi na to serve and protect yun O pag pinapatay sa'yo, tanggihan mo, tapos. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Noon katalino si Duterte, tinan mo, pinag-isip niya si Cheese. Abogado si Cheese, Senate President. Tinan mo, nag-iisip siya. Hindi niya alam kung paano niya. Under oath, sinabi ni Duterte, hindi niya alam kung paano niya i-operationalize yun. Hindi niya alam kung paano niya aatakihin si Duterte ngayon. Paano? Ikukulong ko ba to? Sasampahan ko ba ng kaso? Ano magagawin? Ganong katalino si Duterte. Yung sinabi niyong inamin. Inako ni Duterte lahat ng responsibilidad. Naako niya na. Ano nang susunod na gagawin niyo? Puta, ito si Cheese. Hindi niya alam. Ewan ko. Ako, sa totoo lang, yung pag-ako niya na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Exactly. Ganun katalino si PRRD. Simple, di ba? Kayo. Anong gagawin nyo? Di nyo rin alam. Puta, ganyan kagaling si Duterte. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, 2.5 taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Eksaktamente. Hindi kasi nila alam kung paano aatakihin si PRRD. Alam nyo kung bakit malinis siyang magtrabaho? Kasi dati siyang piskal, dati siyang mayor, dati siyang congressman, at naging presidente siya. So yung abot ng utak niya, putang ina, hindi kayang abutin ng utak nyo. Ang galing, di ba? Ganyan kagaling si PRRD. Lahat nung sinabi niya, inamin niya na sinasabi nilang inamin niya doon under oath, hindi nila alam kung paano nila iti-take or kung paano nila iti-take effect. Wala silang alam. Ba? Sabi ko. So lahat ba na itong mga namatay dito sa Davao, pinatay mo? Umuo ba siya? Hindi. Marami na akong pinatay. Yun ang inamin niya. Maikukunik mo ba yung sinabi niya na yun dun sa mga namatay sa Davao? Hindi. Bakit? Kasi kung may 10 namatay sa Davao, may mga pangalan yun bawat isa.
kapag ikinaso mo yung pagkamatay ni Subject A kay Duterte, kailangan Subject A versus Duterte. Paano mo malalaman na yung sinabi niyang marami akong pinatay para dun sa 10 sa Davao? Wala naman siya sinabing pangalan. Marami na akong pinatay. Pinatay ko si Rizal, si Bonifacio, si Magellan. Kung ganun yung sinabi niya, specific, pucha, ayun na yun. Self-confession na yun. Confession na yun. Pero, miski ako, pwede ko sabihin, ang dami ko nang pinatay. Ang dami na. O paano mo ko ikukulong na sinabi kong ang dami kong pinatay? Inutusan ko yan, mga yan. Lahat pumatay. Lahat inutusan ko yang mga yan. Napatayin nila yung mga nahuhuli nila. O paano mo ko ngayon ikukulong? Yung mga sinasabi niyang yon, si Bato, si Sinas, yung lahat ng mga hepe doon, wala naman silang kasong murder. So, ano ngayon yung inamin ni Duterte? Ano yung sinasabi ninyo, mga dilawang tae at mga loyalista nga, na inamin ni Duterte? Wala. Ina nyo, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang utak ni Duterte, puta ina, parang alien. Oh, parang alien. Sige, tingnan pa natin. Tingnan mo si Chis Escudero na hindi na nga niya alam kung anong gagawin niya eh. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Bakit nga ba ganun? Tanga rin tong ano eh. Tingnan mo merong tangang reporter nagtatanong sa kanya. Oh. Sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Oh, ba't nga ba ganun? Sabi niya. Tanga talaga tong mga reporter na to eh. Not paying attention eh. Alam mo kung ba't walang kaso si PRD? Putang ina, walang ebidensya sa kanya, bobo. Ang tanga ang puta. Ba't nga ba ganun? Ba't nga ba wala silang kaso? Di putang ina, sampahan nyo ng kaso. Saan ka makakita, gigil na gigil kayo kay Duterte, siya pa naghahamon sa inyong magsampa na kayo ng kaso. Yung mga gigil na gigil, bintang ng bintang sa kanya, si Dilima na bintang ng lahat ng namatay sa buong mundo, si PRD pumatay. Tinanong siya ni Jinggoy, ba't wala kang may file na kaso, puro ka bintang? Wala kasi akong ebidensya. Putang ina mo, bintang ka ng bintang, wala ka palang ebidensya. Diba? Ang ina ko ako si Jinggoy, ganun sasabihin ko, wala kang ebidensya, wala kang final na kaso, pinagbibintangan mo yung tao, gago ka? Ang ina ka, lunukin mo lahat ng bintang mo. Saka ka magbintang pag may ebidensya ka na. Ang ina nyo. Gaganunin ko talaga eh. Tinan mo sagot dito ni ano. Anong sagot ni Chis Escudero sa tangang reporter? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Ayun, walang gusto mag-testify. Anong ibig sabihin nun? Wala. Hindi totoo. Hindi totoo yung mga bintang ni De Lima. Plain and simple. Walang kaso, walang ebidensya, no one wants to testify. It means, walang katotohanan yung mga bintang kay PRD. Anong inamin niya ngayon? Ano ang inamin ni Duterte that will implicate him? Tanginan nyo, hindi naman kasi kayo nanood eh. Hindi naman sila nanood. Yung mga soundbites lang ni Risa Ontiveros yung pinapanood nyo kasi kaya akala nyo nakaisa kayo eh. Alam nyo ba si Duterte, pinaglaruan yung Senado, nagmura doon, pinaglaruan si Risa, ang daming inamin, tapos malaya pa siyang nakakapamasyal. Ganun siya kagaling. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Exactamente. Meron ng testimonya. Meron ng testigo. Ba't wala pa rin kaso? Tangina, saan ka naman kasi saan ka naman kasi makakita ng putya, siya daw ang killer ni Duterte. Ang dami na daw nilang pinatay. Lahat daw ng kalaban ni Duterte pinatay niya. Nung tinanong siya kung ilan na napatay niya, sabi niya wala pa.
Ina nyo, mga gunggong. O, ibig sabihin, pine-preserve lang nila yan. Pine-preserve lang nila yung mga, nire-recycle nila yung mga istorya para meron silang maibato kay Duterte. Wala siyang corruption. Wala siyang, mga sinirang tiwala nung presidente siya. Wala siya sinirang buhay nung presidente siya. Tapos, ano lang issue sa kanya? Ang issue lang sa kanya, ayan, yung putang inang EJK tapos yung DDS na puta wala namang kaso, ilang taon na. Hi Ma'am Kish, hello. Sige, diretso. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte. Putang ina, bobo nung nung reporter. Kaya nga, so bakit nga ba? Tanginan to, tanga. Ay, yung mga reporter kayo, nag-aral pa naman kayo ng nag-aral pa naman kayo ng mga tawag yung pinag-aralan nyo. Mass communication, communication arts. Kanina, tas wala kayong mga utak. Duterte pa yun, sir. 2.5 taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong na nga yung mga police and yet itong higher ups of the president are free, di ba? Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Diba? Ang talino ni Duterte, kita mo anong sabi nung reporter. Paano yun? Mga nakakulong na yung pulis. Tapos umamin siya or sinabi niya na I'll take full responsibility. So paano gagawin natin? Anong sabi ni Chis? Hindi nga natin alam kung paano natin i-operationalize yung sinabi niya I will take full responsibility. Tangina, ganun kagaling si Duterte. Pati Senate President na abogado, hindi niya alam ang gagawin niya. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni President, Ng putang tanga talaga. Napakatanga talaga ng reporter. With all the admission of PRRD, dapat bang kumilos ang DOJ? Tangina nyo. Si Leila de Lima, DOJ na noon, CHR pa, naging senador pa. Hindi nga nakapagsampa ng kaso, tapos pakikilusin nyo yung DOJ ngayon. Si De Lima nga, nagigil, walang nagawa. Yung ngayon pa kaya, ang hina ng utak ng mga media. former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw ho siyang pumapatay. Matagal na siyang pumapatay. Tanga talaga to si ate. Kung ako si Chis Escudero, sige, so sinong pinatay niya? Matagal na siyang pumapatay, inamin niya. So, ano pinatay niya? Sinong pinatay niya? Specifics meron? Wala. So far, para sa akin, kwentong lolo lang yung narinig nyo. Ganyan yung mga lolo nyo. Diba? Ganyan yung mga lolo nyong mayayabang. Tama. Ganyan yung mga lolo nyo na mayayabang. Ganyan sila magsalita. Diba? So, dami kong pinatay. Nung bata ako, dami kong chicks. Dami kong chicks. Lahat ng kapitbahay ko. Sinuota ko lahat yan. Yung lola nyo, hindi niya alam. Wala ba kayong mga lolo na mayabang? Pucha, yabang ng lolo ko. Putol pa kamay ng lolo ko, napakayabang nun ha. Wala daw nananalo sa kanya sa bato-bato pick. Putol kamay nun. Kasi nasabugan ng nasabugan ng dinamita. Kasi sumabog yung dinamita, so naputol yung kamay niya hanggang dito. So ganyan na lang yun. Ganun na ng bilog. Mantakin mo, wala daw nananalo sa kanya ng bato-bato pick. Putang ina naman, luloko talaga. Kasi ang dugas nun bato, pick, gaganon ka. Siyempre, ikaw ganon. Talo ka. Hindi, tanga, gunting yan. Hindi mo lang nakikita.
Ganyan yung mga lolo natin. Sino dito pa yung mga lolong mayayabang? Sabi ko nga sa inyo, isa kong lolo, sabi pa eh. Meron daw nilaban daw niya yung Nilaban daw niya yung kalapati niya sa manok. Nilaban ko yung kalapati ko sa manok. Putang galing. Di nilagyan ko na ng tari, no. Paglagay ko ng tari, putang laki ng pusta. Umabot ng 50 million. Lagyan ko ng tari yung kalapati, yung manok, paglapag, lumipad yung kalapati. Yun lang yung kwento niya. Siyempre, antay kami ng antay. Ano nangyari sa kalapati, lo? Lumipad na nga. Ano pang gusto mo mangyari? Ay na ganun kaloko-loko yung mga lolo natin. Tapos puta sinabi nito ni PRD, ang dami ko nang pinatay. Ito naman mga tangang millennial na mga reporter, ba't hindi pa kumilos? Ang DOJ, ang dami naman pala niyang pinatay. Ako si Cheese, ang dami niyang pinatay na ano? May sinabi ba siya, dami kong pinatay, kasama dyan si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Kasi wala naman siyang sinabing pangalan, wala siyang sinabing specific na tao. Anong klaseng confession yun? Naloko kayo ng Lolo Duterte nyo. Ganyang kayo kabobo. Kami lang, mga Duterte, na mga kilala siya ang kaya mag-explain nito. Kahit umupo tayo magdamag, putang ina ninyo. Ulitin natin yung 8 oras. Yung 8 oras na na hearing. Walang inamin si Duterte na pinatay niya na tao. Wala. Di ba Nanay Morning Dew? Yung lolo natin, mayayabang yun eh. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin. Kaya natatawa si Chis Escudero eh. Kasi alam niya eh, hindi nila kayang i-hold accountable si Duterte sa mga inamin niya. Kasi hindi specifics, putol. Di ba lagi nga sinasabi ni sino ba to? Ni Coco Pimentel. Ay, Coco Pimentel, tama. Lagi sinasabi ni Coco Pimentel, PRD, naputol kasi. Ano yun? Ano yung kumpleto ng kwento mo? Wala na, hindi niya na kinukumpleto. Inuto kayo, 8 oras kayong ginawang nilagay ni 8 oras kayong nilagay ni Duterte sa tsubibo niya. Inikot-ikot niya yung tsubibo, putang ina, hilong-hilo kayo. Kahit yung wala sa hearing, si Chis Escudero, hilong-hilo din. Nilagay niya kayo sa blender, pinaikot-ikot niya kayo hanggang sa mga maging mukha kayong mga sabaw. Tapos tinapon niya kayo. Sana meron na kayong natutunan dito sa aral ng buhay na ito. Na ang pinakamalaking pagkakamali nyo sa buhay nyo ay yung binigyan nyo si PRRD. Binigyan nyo si PRRD ng platform para gawing kayong mga tanga. Okay na yun. Okay na. Wag na kayo masyado magtampo kasi masyado kayong tampuhin. Kayo tong mga tanga eh. 6 na taon naging presidente si PRD. Hindi binigyan niya kayo ng pagkakataon para makilala siya. Hindi niyo siya kinilala. Kayo ngayon, hirap na hirap kayong intindihin. Alam niyo ba, enjoy kami kagabi. Kahapon habang pinapanood namin siya. Habang yung mga dilawan page, putya panay ang post ng mga pag-amin niya, tawa kami ng tawa lahat. Saan ka makakita ng kriminal pinapalakpakan?